Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan ko at mga kababayan. Naway tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon sa araw na ito. Ngayon, ang ating pagtutuon ng pansin ay ang parable ng ating Panginoon na nakasulat dito sa Lucas o Luke 12, verse 16 hanggang 20. Napakahaba. Pero babasahin natin, mga kaibigan at mga kababayan. Ito ang sinasabi. At niisip pa at nagsalita siya ng isang parabola sa kanila na sinasabing ang lupa ng isang di kilalang mayamang tao ay nagbunga ng sagana. At inisip niya sa kanyang sarili na sinabing, ano ba ang gagawin ko dahil wala na akong lugar kung saan tinitipon ang aking mga bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko, gigibain ko ang aking mga bangan at magtatayo ng mas malaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga bunga at ng aking pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, ikaw ay may maraming pag-aari at nakaimpok para sa maraming mga taon. Magpahinga ka, kumain, uminom at magsaya. Datapwat sinabi ni Yahweh sa kanya, ikaw na mangmang, sa gabing ito ay hihingin sa iyo ang iyong kaluluwa. Sa gayon ay magiging kanino ba yung mga bagay na inyong inihanda? Mga kaibigan, mahaba ang binasa natin, pero napansin natin na ang pinagpagala ng isang taong yon na uwi sa wala yung sa kanyang sarili. Maaring namana ng kanyang mga anak, pero sa kanyang sarili, mga kaibigan at mga kababayan, wala siyang nadala. At ang tawag pa sa Panginoon sa kanya ay mangmang. Bakit naging mangmang? Dapat napakatalino. Mayroon siyang katalinuhan, paano i-manage yung kanyang buhay. Kaya nga lumago. Kaya nga yung maliliit na kanyang mga bangan or bodega na tinatawag sa Bible ay sinira niya, pinalit yan ng malalaki kasi para doon iimbak. Kasi hindi na magkasya doon sa maliliit na kanyang mga bangan. Kaya mga kaibigan, ito'y isang parabola ng Panginoon sa isang farmer na mautak, magaling mag-manage sa kanyang farm. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay mangmang or fool. Ano bang ibig sabihin ng fool, mga kaibigan at mga kababayan? Itong taong tinatawag sa Bible na fool, ito yung marunong sa kanyang sarili. Marunong siya sa kanyang sarili. Ngunit, hindi niya inalam ang kalooban ng Panginoon. Yun ang tawag sa Bible ng tinatawag na fool o mangmang. Kaya, ang nangyari, ang sinasabi niya, siya ay kakain na lang, iinom at magsasaya. Sapagkat napaglaanan na niya ang kanyang buhay sa maraming panahon. At sa mga darating na panahon, niisip niya hindi na siya magkukulang o maghihirap. Ngunit ano ang sabi? Mangmang, sa gabing ito kukunin ang inyong buhay. At kanino mapupunta yung inyong pinaghandaan? Kaya ang importante, mga kaibigan, tayo ay naghanda para sa pamilya. Napakaganda yan. Pero ang ibig ng Panginoon sa iyo, maghanda ka rin sa inyong sarili. Ano yung paghahandaan natin? Na tayo ay ma-achieve natin yung kaligtasan, makuha natin yung kaligtasan. Hindi masayang yung ating kaluluwa doon sa impyerno. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Kaya aanhin natin yung ating pinagpaguran, ating pinaghirapan, ipon, kung wala ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin ang gustong ipahiwatig ng ating Panginoon. Sapagkat lahat ng tao ay mamamatay. Ngayon, ang gusto ng Panginoon na masecure niya, masecure sa ng bawat isa sa atin yung espiritual na buhay. Tapos natin mamatay, ang ating kaluluwa, yung ating buhay ay nakalagak sa ating Panginoon. Kaya
dito mga kaibigan, ipinaalala ng Panginoon anuman ang ating naabot sa buhay, naging successful tayo sa ating buhay na ito, kailangan na pagsilbihan natin ang Panginoon, sundin ang kanyang kalooban, paglingkuran siya upang hindi masayang ang inyong pinagpagalan at ang inyong buhay ay mapunta doon sa kanyang kaharian. Salamat mga kaibigan at magandang araw sa inyo.